Hi everyone, welcome back, and it's me Tristan, and you're watching Tristan on Water. So ngayon, ano ba ang topic natin? So para sa mga hindi mo na nakakaalam, this channel was made by me para ma-document ko yung weekly life ko or monthly life ko as a seafarer. So para magkaroon kayo ng insights kung ano yung mga kailangan gawin or ano yung mga need nyong gawin, or mga nagbibigay rin kasi ako ng tips and tricks para mas madali yung pagsampa at ano yung mga kailangan nyo expect during the boarding process. So this is my first ever contract, so at least diba magkaroon kayo na parang point of view kung ano yung mga kailangan nyong gawin. Okay, so next naman sa video na to is yung dalawa nating topic, which is mistakes I did so you don't have to, and at the same time yung what are the things to pack para sa yung first contract. Okay, so let's start na lang muna, no? Okay, dun tayo sa mistakes I did so you don't have to. First of all, overpacking. A lot of people say na 1 to 2 weeks set of clothes is enough. Actually, sobra yon. Ako, from my experience, 1 week set of clothes, sobra na yon. And then, gawin mo 1 week set of clothes ka sa check-in luggage mo, or kahit 1.5 week, depende kung alam mo sa sarili mong magastos kang magdamit. And then, two sets of clothes para naman sa hand carry luggage mo or hand carry bag mo, para kung sakaling maligaw yung luggage, meron kang damit. Okay? So, bakit ang reason kung sinasabing overpacking? Kasi usually dito, every 3 days naglalaba ka. Dahil ang uniform, hindi naman sabihin natin ano, pero syempre, madalas na paglalaba ka para sa uniform. So, syempre, para makatipid ka, lalaba mo na rin yung damit mo, di ba? So, most of the time, yung cycle ng damit mo, konti lang ang kailangan mo. Okay? Dala ka lang ng, kahit nga para sa akin, 5 sets of clothes na pambahay, okay na. And then, 5 set rin ng panggala. Kung gusto mong medyo may variety ka sa wardrobe, 'di ba? Okay na 'yun, sobra na 'yun para sa akin. So, 'yun yung first mistake ko, nag-overpack ako sa damit. As in super overpack. Dapat nga ako binawasan ko 'yun eh. So, ayun. Second naman na dapat yung alahanin is underpacking. So, Tristan, paano nangyari 'yun? Overpacking tas underpacking at the same time? Yes, pwede 'yun. Overpack ka sa damit, underpack ka sa supplies. So when I say supplies, mga kailangan mo usually, kasi hindi naman sa pero kahit sang bansa mapunta, karamihan ng mga gamit or ng mga essentials mas expensive kumpara pag nandito ka sa pag nandiyan ka sa Pilipinas. So like I said, magpack ka na ng mga delata na mga gusto mo, yung mga chichirya na alam mo may mismo, and yung mga laundry soap. Yan ang hindi ako nakapagdala. Kaya inaano ko na magdala kayo kasi ang mahal sa ibang bansa. So, kung gusto mong makatipid, magdala ka na ng marami. Ganun rin sa mga sabon, like body soap, yung mga hygiene essentials nyo, toothpaste, toothbrush, and of course, shampoo, yung mga yan. Mas mura sa Pilipinas, so kung gusto nyo makatipid, magbaong ka ng marami. Pwede kang magdala ng 2 maleta, usually 2 maleta eh. Yung isa para sa damit, yung isa para sa mga essentials mo. Or kung gawin mo, syempre ayaw mong paghaluin yung pagkain at saka yung hygiene supplies, paghiwalayin mo, di ba? So ayun, that's the reason why pwede kang maging overpack and underpack at the same time. So ngayon, mamaya natin pag-usapan kung ano yung mga dapat mong dalhin, okay? Number 3 is not being confident in yourself. Okay. Ang trabaho sa barko, kahit anong work yan, is sure na mahirap. Kasi una sa lahat, you're tackling homesickness, you're tackling pressure, and you're tackling physical capabilities. Kumbaga, gruesome ang trabaho dito. You're working long hours and medyo mabigat ang workload. So, kailangan may tiwala ka sa sarili mo. Kasi, kailangan matibay yung loob mo eh. Okay, there's a big difference, or there's a fine line between confidence and arrogance, okay? Dito sa barko, hindi masamang magtanong. Mas maganda nagtatanong ka, lalo na pagdating sa duties and responsibilities mo as a seafarer, or sa duties and responsibilities mo as a worker dun sa department mo. Kasi dito, ang lagi nating inuuna, safety. Tandaan, ang katawan ang puhunan rito. So, wag mong papabayaan, lalo na regarding sa safety. Next, like I said, katawan ang puhunan. So, number 4 doon, prepare your body, okay?
Ang mistake ko kasi is I was not preparing my body para sa work na meron ako dito. Okay? Gaya ng sabi ko kanina, physically grueling ang trabaho dito. So, kailangan, nandiyan ka pa lang, medyo sanayin mo na yung sarili mong madalas na ka nakatayo ng mga matatagal na oras, madalas ka naglalakad, kahit yung mga simple walk around lang sa bahay ninyo or simple walk around lang dyan sa lugar ninyo, it's really enough para mas madaling makapag-adapt yung katawan nyo. Lalo na dito kasi, sabihin na natin swerte kang makatulog ka ng 7 to 8 hours. Lalo na pagka broken shift ka, minsan ang pinakamatagal mong tulog 6 hours. Kasi syempre, usually naman talaga 10 hours ang pagitan ng bawat shift. Pero syempre, may mga iba ka rin namang ginagawa, hindi lang naman sa trabaho nakikot ang buhay mo, 'di ba? So yung tamang balance doon, ikaw lang kailangan maghanap para maalagaan yung katawan mo. And like I said, you have to prepare your body for that, okay? I think yun lang naman yung mga mistakes na nagawa ko pa so far, na hindi ko na prepare yung body ko, overpacked ako sa damit, underpack ako sa supplies, and at the same time is not being confident in myself nung pagdating ko rito. So yun lang yung mga kailangan nyo tandaan, and huwag yun nang gayahin, okay? Next part is ano ba yung mga kailangan kong dalhin dito, 'di ba? So like next, magdala ka rin ng mga med kit. When I say med kit, ang ilagay mo, ang pinaka best friend mo dito, lalo na sa mga first few weeks mo, first 3 weeks, salon pass for muscle pain. Oo, maniwala ka, kakailanganin mo yun. So dala ka kahit mga 3 pack, like yung 10 patches, goods yun. Tapos dala ka rin ng mga favorite foods mo na hindi na i-spoil agad, like mga chichirya or mga delata na gustong gusto mo dyan, kasi makakatulong yun lalo na pag na homesick ka. Third, 2 tote bags or recyclable bags. Tristan, para saan yun? So like I said kanina, naglalaba ka. So kung medyo maarte ka katulad ko, yung isa doon, para doon mo ilalagay yung marumihan mo, yung isa doon mo ilalagay yung malinis mo pagka galing ka na sa crew laundry. Syempre, alang-alang doon mo ilagay ulit yung marumi mo yung malinis na damit mo sa kung saan yung marumi mong damit nakalagay, 'di ba? So kung maarte ka katulad ko, yun ang gagawin mo, 'di ba? Kasi ako di ako nakapagdala eh. So, madalas ginagamit ko plastic, nare-reuse ko talaga siya hanggang sa masira. Okay? And of course, yung pinaka-importante, mga documents mo. So, lalo na yan kung mga housekeeping ka, syempre yung mga housekeeping NC2 mo, mga trainings mo, mga certificates mo. Ganun rin kung sa kitchen ka, mga training, certificate. Actually, sa kahit anong department, lahat ng trainings and certificates na alam mong related sa department mo, dalahin mo. And of course, mga personal documents mo, PSA, passport, syempre lahat yan kailangan mo pagdating sa airport. So ayun, mga travel itinerary and certificate of employment, and ano pa ba? Yung letter of guarantee, lahat yan huwag mong kakalimutan. Syempre mahalaga rin hygiene kit. Hygiene kit, when I say hygiene kit, dyan nakalagay lahat ng mga bathroom essentials mo. Syempre huwag mong kakalimutan toothbrush, toothpaste, shampoo, skincare kung nag-i-skincare ka, and deodorants. Magdala ka na marami hanggat kaya, kasi mas mahal ang bilihin sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas. Okay? And next is kahit 2 pares ng sapatos. Well, depende naman siya. Actually, kahit 1 pares lang okay na. Tapos 1 slippers. Sasabi ko lang 2 pares kasi kung gusto mong may konting variety ka sa pagdamit mo, eh di yun, 2 pares. Pero kung isa lang, okay na din yun. Sobra na yun, goods ka na doon, okay? Yung mga miscellaneous na gamit. What do I say when miscellaneous na gamit? Yung mga bagay na mga tungkol sa pagiging homesick, yung mga family pictures, Bible kung Christian ka, or any religious materials na meron ka sa religion nyo na makakatulong mo kapag strengthen ng ng mental capabilities mo. And mapaglilibangan, such as laptop kung meron ka, mag-download ka ng mga movies na na safe, and then ayun, mga memories mo na makakatulong sa iyo, or like parang mga mementos or mga souvenirs na alam mo makaka-help sa sa paglaban ng homesickness mo. Kasi dito sa mga first few weeks mo, lalabanan mo talaga yan. Hindi mo may iwasan na hindi ka ma-homesick. Except na lang kung like sanay kang malayo sa family or malayo sa hometown mo. Pero kung ikaw first time mo mag-abroad, it's really a must, kasi kailangan talaga ng tibayan ng loob dito.
Okay? And last but not the least, syempre, tibay ng loob. Kailangan mo ng tibay ng loob kasi yung pressure, yung long hours, yung work, lahat to gruesome. Pero itong tatandaan mo, mahirap mag-work sa barko, oo. Pero worth it na worth it. Kaya that's the reason why I encourage everyone na nagtatry magbarko or nangangarap, magpatuloy nyo lang. Kasi once na nandito na kayo, mararanasan nyo lahat ng saya at hirap all in one. Pero hindi ka magsisisi. So ayun, I hope na marami kayo natutunan and stay tuned for my next vid. I think next vid naman, tayo tungkol naman sa pag-travel and sa kung ano pang maisip nating makakatulong sa inyo or mas maging informed kayo sa journey nyo as a seafarer. So I hope na you guys like, subscribe, and share this video para sa mga taong gustong maging seafarer. At I hope na na-inform kayo ng maayos dito sa video na to. And see you next time. Thank you. Sa trabaho. So first of all, ang ginawa ko guys, ginawa ko muna lahat ng kailangan. Ginawa ko muna lahat ng kailangan, kinuha ko muna lahat ng kailangan na certificate at training sa pagsampa. Para at least, pagka nakita nila yung resume ko, mas nakita nila na, may initiative talaga tong magtrabaho sa barko. Kasi